Mistaking love, my dears. Hello, my dears. Hello, Sister Tricia. Yan, how are you? Mag-comment ka ng highlights para mapanood nila yung iba. Maglagay ka ng highlights. Ako magkuha ako niyan. Okay. Tapos, share ko. Yan. Pin. Magtatagalog po ako, mga kapatid. Tagabanbantay. Hindi talaga ako pwedeng magkwan. Hindi ako pwedeng makapag-share talaga. Nakakalungkot naman. Kayo lang po talaga yung pwede pong manood. Wala na pong iba. Which is okay lang naman kasi ang Lord naman po ang namimili. Di ba po? Tukas po. Yan. And then, ang hirap talaga ng ministry eh. Walang hinto. Walang hinto po yung ministry. Sa ngayon, wala pong hinto. I cannot see some. Hello. Shalom, Sister Sheena. May Jesus Christ bless you, my dear sister. And who else? Yeah, blessed morning. How many people are watching now? Let me see. I need at least 20. Okay, 25. So 25 is enough. Yeah, I don't want to wait like many, my dears, unless I am doing this internationally, so I can post it to different
groups, but it's not, my dears. Kaya mga kapatid ko, ako pa yung magtuturo po ng Tagalog. I'll be speaking my own tongue, my dear brethren, because I am grabbing all the opportunities through online, because the end is coming. I'm waiting when you will contact with me in Boxer Messenger. Yeah, my dear sister Sheena. Actually, in terms of ministry, I am focusing in the Philippines right now and in Pakistan, actually, because I don't have work the whole year, so I cannot share like financial to, you know what I mean. And no one is supporting this online ministry. If somebody is supporting the online ministry financially, why not, right? But nothing. I got nothing, my dears. I am doing the sacrifices ever since, and I'm not regretting for what am I doing. I'm doing this as a proxy of God the Father in heavens above, and with our Lord Jesus Christ, and with God the Holy Spirit. And I have not choose to be a pastor, my dear brethren, and but I volunteered myself to be part of the ministry of God the Father in heavens above, in the life of the Lord Jesus Christ and by the Holy Spirit. That's why the prayer I had when I was in college, that I want to be greater than a teacher. I want to be more than a teacher. So here I am. And when God Jesus Christ gave me the two gospel ministry, the two gospel, let's say, information about concerning the Word of God, I was very shocked. Every experience that you have experienced and every thought that you have thought about this gospel too, it's shocking, because I don't even know that I found it, because it's God's Holy Spirit's desire and God Jesus Christ's desire, especially God the Father's desire for me to learn when I was in Saudi Arabia. I've learned the two gospel when I was in Saudi Arabia, like full knowledge, full wisdom. That is why even though I am not holding a Holy Bible, if it talks about the two gospel, I can defend the Holy Bible itself. I can defend my God. I can defend it with my whole life, my dear brethren. That's why this is the ministry given to me, so how can I deny it, right? So if God Jesus Christ gave us ministry, you can defend it. But if you go to seminary, you cannot defend your ministry, because you're defending only death and burial and resurrection. You can only defend this, and this is nothing. This is nothing. This is not even the salvation which the Lord Jesus Christ is talking about in the Holy Bible. His blood cleansed us. His body hung on the cross is the one who reconciled us. That's the grace of God. And the ministry of the Lord Jesus Christ prophesied in the Old Testament is a mystery. The gospel of grace is a mystery. It is a mystery. Even the angels was shocked, and even Jews was shocked that here comes the Gentiles. They're going to be saved just like us. They are shocked because the Lord Jesus Christ came only to the Jews, and yet when the Lord Jesus Christ died on the cross, here comes Apostle Paul. He was called to be an apostle of the Gentiles. It's supposed to be Peter, but it's not. It's Apostle Paul. And Apostle Paul came from the lineage of Benjamin, the smallest tribe of Judah, or Judah of Israel. Benjamin. There's no such prophecy written in the life of Benjaminites. Only Gideon, only Saul, the first king, they said, but he is not the first king. And here comes Apostle Paul. That's what I know so far. In the lineage of Benjaminites, the youngest son of Israel, or Jacob. It's supposed to be Peter, but it's not. But I'm defending the Holy Bible, the whole nature of the Holy Bible. I don't understand much about this.
But I understand the true gospel in the New Testament, why the Lord Jesus Christ died on the cross, why he preached the gospel of the kingdom of God. And here comes the salvation given to the Gentiles. Gentiles is nothing. They are just nothing. We are nothing. But because of the grace of the Lord Jesus Christ, so here we are. That's why if you keep on sinning, it's useless. The grace of God is nothing. The grace of God is useless if you keep on sinning. Right? That's why salvation is so important to the Gentiles for us to be saved. But concerning the gospel of the kingdom of God, which the Lord Jesus Christ preached, is a different page of life. Different side of the plan. The original plan of God the Father. But and blessedly I'll be speaking my own tongue, my dears. So mga mahal ko pong mga kapatid, ang sarap po magturo ng English po sa mga kapatid kasi na-express mo siya kasi nung nag-aaral po ako ng Word of God, English pong ginagamit ko. Kaya kapag nagtuturo pa ako ng English, na-enjoy ko yung expression, parang ganon. Pero pagka sa Tagalog, syempre, bago-baguhan pa ako nagtuturo ko sa Tagalog ngayon. Kasi, kaya kong i-translate ang translation ng English, kapatid. Kasi matanda na tayo hindi naman na tayo bata Kasi, may mga translations dito na hindi naman talaga magandang pagkakatranslate Hindi naman po siya maganda Sa mga kulang pa Binabasa ko kagabi, sabi ko, ba't ganito ang translation nito? Pero hinayaan ko na lang. Hinayaan ko lang yung translation niya. Mga kapatid ko. Kaya, alam niyo po kung ilan ang nag-translate nito? Mga kapatid ko. Mahigit silang 1,000 mahigit. 1,600 parang ganon na translators. The last translation of the old manuscript. Itong King James. Ito po. Marami po, libo po ang translate po nito. Hindi lang po iilan. Talagang translate po nila yung Greek, Aramaic, Hebrew sa English. My dears. Kaya mapalad po tayo. Kaya pagdating sa lumang tipa ay sa bagong tipan, madali na lang po siyang unawain. Kaysa sa King James Version, madali na lang. Kaya itong Tagalog, kung tutusin, hindi po dapat itong basis natin. Mga kapatid ko, hindi dapat ito. Kasi, ibang mangusap ang banal na spirito pagdating po dito. Sa King James. May mga flaws din naman. For example, yung Holy Spirit, ginawang it sa Romans. Ginawang it. Yung Holy Spirit daw is it. Ano ba yung it? Bagay. Ang Holy Spirit ba bagay? Inulit pa nga siya ng 2 beses. Pero, nagkamali lang naman yung nagsulat. Yung nagsulat ang nagkamali doon. Ang mahal ko pong kapatid. Kaya nga meron tayong concordance. Ito may concordance ba ito? Ito wala namang concordance to May concordance ba ito, kapatid? Wala. Hindi ito ang original. Kaya na King James ito, kapatid. Hindi ito ang original. Ang original po ito. Yan, King James Version. Yan po siya. Kaya mahirap magpastor. Yan lang pagka di ka marunong mag-English. Pagka hindi ka marunong mag-aral ng English. Ang Holy Spirit po magtuturo. Kalala po niyo si Brother Eugene Ying. Isa sa naging inspirations ko po sa buhay ko. Meron po siyang ginawang aklat. Buhay pa po siya hanggang ngayon. Si Pastor Eugene Ying ng China. Hindi kilala yun. Kung merong tinatawag na sino itong Lungichu ba yung tawag pangalan noon? Yung pinakamatinding evangelist. Kilala po niyo yun, ano? Meron pang isa, si Pastor Eugene Ying. Ang talagang pangalan ni Pastor Eugene Ying is Eugene Ying. Talagang pangalan niya. Ngayon, binansagan siyang the heavenly man. The heavenly man. Nag-fasting po yan ng 72 days. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Natalo pa niya ang Panginoon si Kristo. Nandun po yun. Nung nandun po siya sa Bilibid prison, nag-fasting po siya ng 72 days. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Tapos nung huling binisita siya ng kanyang pamilya, nung sinabi ni Pastor Eugene Ying na I am hungry, sabi niya ganyan. Takbo yung anak niya. Takbo, kala niya gutom na gutom yung anak niya. Ngayon pala, I am hungry with the word of God, sabi niya ganyan. Pero butot balat na siya noon. Butot balat na siya. Hindi niyo kilala yon?
Hindi nyo kilala yun. Punta kayo sa Amazon o kaya, ewan ko, sa Pilipinas, mahirap kumuna sa Amazon kasi. Pero try ninyo sa online. The Heavenly Man. English nga lang ang nakasulat. Kaya, isa yun sa nag-inspired po sa akin sa pag-aaral ko ng Word of God. Nag-fasting po yun 100 days para lang magkaroon siya ng Word of God. Hindi po siya marunong bumasa at sumulat. Paano siya natuto? Ano bang imposible sa Diyos? Pagka dinisar, may bibigay niya. Kahit na tayo pa, kahit na ako pa, ang pinakabobong tao sa buong mundo, pag nakilala kong Panginoon si Kristo, na siyang aking Panginoon sariling tagapagligtas, kompleto na ako. Hingi ako ng wisdom, hingi ako ng katalinuhan at kaalaman. Hindi pa siya marunong bumasa at sumulat. Nagsimula po siya sa dictionary, konti-konti lang. Nag-fasting siya ng 100 days. Pero ang ginawa niya, kumakain siya, yung 100 days na yun, kumakain siya ng isang pagkain, isang morsel lang, isang sulkop na ganito sigurong pagkain sa isang gabi. Kumakain siya isang gabi. Tapos, pag nagpipray siya, lumuluhod siya sa bato yata yung nakalagay dun eh. Bato. Yung alam mo yung buhangin, bato may konti. Dun po siya lumuluhod. Every night. Simple lang ang prayer niya. Lord, give me a Bible. Amen. Yun lang. Wala man Jesus Christ eh. In Jesus Christ mighty name, ang patuloy na ginagaya natin, Jesus Christ mighty name, I pray. Amen. Ganun lang simple eh. Simple lang. Kasi hindi siya marunong manalangin eh. Ganun lang kadali. 100 days. Lord, give me a Bible. Amen. Tapos matutulog na siya. Especially yung Bible niya. Yung Bible na yun, yung mga panahon na yun, yung pastor, nagkaroon kasi ng persecution, yung pinapatay nila, hinahanap nila yung mga Christians dyan sa China, nung panahon na yun. Ngayon, itong pastor na ito, dahil sa duwag yung pastor na yun nun, binalot niya yung Bible sa isang tela, hinukay niya, tapos tinago niya yun. Ganun nung nangyari. Ngayon, nung malapit na yung 100 days, yun, binigyan si Brother Eugene Ying ng panaginip na meron daw pastor na magbibigay sa kanya ng Bible na nakalagay sa red na parang handkerchief or blanket, parang gano'n, ibibigay sa kanya. Tatlo sila. Yung pastor at saka yung dalawa. Napanaginipan niya yun. Alam niyo nangyari kay Peter nung nagpababa si Lord Jesus Christ ng mga iba't ibang uri ng hayop. Tapos sabi ng Lord Jesus Christ, Peter, gutom ka. Pag pumatay ka, magkatay ka. Ganon din siya nung si Pastor Eugene Ying, napanaginipan din niya. Kaya nung dumating na po yung pagkakataon, nabigyan na po siya ng banal na aklat, yung kinuha ng pastor yung Bible niya, na itinago niya doon sa lupa. Kumuha siya ng dalawang kasama niya. Malayo yung nasa 300 kilometers siya tayo, layo. Yun, tapos may kumakatok sa gabi, kumakatok. Tapos sinabi ni Pastor Eugene Ying, si Brother Eugene Ying, that's my Bible, sabi niya. Tapos yung nanay niya, you're a fool, sabi niya ganyan. That's my Bible, sabi niya ganyan. Pagbukas ng nanay, tatlong lalaki, tapos yung pastor, where's your son, sabi niya ganyan. Yung tinawag si Pastor Eugene Ying. Alam niya binigay sa kanya yung Bible na nakalagay sa lupot, tela, nakalagay sa tela. Kayak ni Pastor Brother Eugene Ying nun. Kung nanaginip si Pastor Eugene Ying noong mga panahon na yun, nanaginip din yung pastor na yun. Diruin mo, pastor ka, di ba? Pastor ka, nag-iisang Bible lang ang hawak mo. Dahil sa tinanggal mo yung anointing sa'yo, nilipat niya sa iba. Diruin mo yun, pastor siya, binalot niya, dahil nga sa persecution, binalot niya yung Bible, tinago niya sa lupa. Basahin niyo, nandun yun, isa sa mga, sa experiences niya. Yung kinuha niya yun, umalis na sila. Kayak ni Pastor Eugene Ying nun, si Brother Eugene Ying. Tapos itong nanay talagang gulat na gulat. Alam niyo kung sinong unang teacher niya? Nanay niya. Yung nanay niya na hindi rin marunong bumasa at sumulat. Ang alam lang niya, yung mga tinuro ng pastor niya noon. Tapos yun, sabi niya, gusto ko na magkaroon ng Bible. I want to have a Bible, sabi niya ganyan. Alam niyo yung, di ba pinuputol na yung Bible noon, mga piraso? Pinuputol. Ganun ginagawa niya noon, minememorize nila. Pero yun, sinanay niya, kasi nga, hindi nga naman pwedeng mag-memorize, di ba? Hindi nga siya marunong bumasa at sumulat. So, yun. Yun ang naging unang teacher niya. Tapos si Pastor Eugene Ying naman, kumuha siya ng dictionary, unti-unti.
Hindi siya marunong bumasa eh. Pero unti-unti, hindi ko alam kung paano siya natuto. Kaya nung natuto siya, ang unang ginawa niya, na-memorize niya yung buong aklat ng Mateo. Buong aklat ng Mateo, mahal kong kapatid. Yun pong nangyari sa kanya. So, doon po nagsimula ang kanyang ministry. Yan, ganun po siya. Kaya na-inspired po ako. Kaya tayo po na mga nagtuturo sa salita ng Diyos, marami tayong bagay na hindi natin naiintindihan. Alam kong mahirap pag-aral ng English, mga mahal kong kapatid, pero Diyos ang banal na spirit na nasa sa iyo eh. Hindi mo naman kailangan ng education eh. Hindi mo naman kailangan mag-graduate ng college. Ang sabi ng banal na aklat, I will bless all the work of your hands. Hindi naman sinabing I will bless all what you have learned in college. Ibang plano ng Lord, mga mahal kong kapatid. Tira may mga doktor galing sa Pilipinas. Pagdating dito, nandiyan na sila sa McDo. Nagkukuha. Yung iba nga, janitor lang eh. Lang kako ha. Yung mga doktor dyan sa Pilipinas, pagdating dito, anong trabaho nila? Di ba? Yung mga nurses doon, pagdating dito, anong trabaho nila? O mga engineer doon, di ba? Pagdating dito, anong trabaho nila? Iba. Kasi ibang plano ng Lord eh. Pero it doesn't mean, kahit na doktor sila doon, pagdating nila dito, ganun ang trabaho nila, yung mga mabababa dito, siyempre mag-upgrade sila. Di ba? Kung talagang gusto nilang mag-doktor, hindi mag-doktor sila. Gusto nilang mag-nurse, di mag-nurse sila. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon si Kristo, I will bless all the work of your hands, God the Father. Yan. Yeah, thank you so much, my dear Sister Shane. I will pray for you. May Jesus Christ help you in full. Fill your all needs. Yeah, we need all financial needs, my dear Sister Shane. Yeah, I need financial actually because I have church in the Philippines, I have church in Pakistan, and also in Africa, my dear sister. But I have nothing. I don't have work. But I'm enjoying, because this is the plan of the living God in my life so far. But I'm doing something. I'm helping my wife. Yeah. So, ganun po, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya tayo, na nga nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang tayo basta magdidepende lang dito. Sa Tagalog, mahirap. Pag nagtuturo po kayo, pag nagtuturo bilang tagapagturo, pastor, preacher, ganyan, hindi po, English po ito po. Tapos i-translate nyo na lang. I-translate nyo na lang. Ibang translation dito, hindi ko gusto yung pagkaka-translate po, hindi po siya maganda. Kahapon sana gusto ko sanang buksan sa Tagalog pero okay lang. Okay lang naman po. So, mga mahal ko pong mga kapatid, alam ko pong mahirap matutunan at malaman ang katotohanan. Di ba? The truth will set us free. If you know the truth, and the truth will set us free. Shalom, Sister Intizar, Brother Intizar. Yeah. And my dear brother, Evangelist Uzma. Oh. Yeah, Sister Uzma. Regards to your husband, my dear Sister Uzma. Evangelist Shaman. Mahirap pong magturo, mga kapatid. At mahirap tanggapin ang katotohanan. Yeah, amen na, Sister Uzma. Yeah, good to be here also. Good for you to be here also. But I'm speaking my own tongue though, right? You cannot understand my own tongue, but I don't know when. Because last Friday, they muted the message. I was disappointed. That's why I need to lay low a little bit. That's what happened. Ang katotohanan, sabi po ng Banal na Aklat, kapag nalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tama po? Gaano kahirap tanggapin ang katotohanan, mahal kong kapatid? Katotohanan na nga, pero ang hirap pa rin. Mapunta nga tayo sa Isaiah 5:20. Alam niyo po ang nakalagay sa Isaiah 5:20? Mga mahal ko pong mga kapatid. Napapanahon po yun. Last 2 years, actually 4 years ago. 4 years, 5. Almost 5 years ago. No. Yeah, 5 years ago. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 years ago. Within 5 years, I'm sharing this, my dear brethren. Isaiah chapter 5, verse 20. You will be shocked what is written there. Magugulat po kayo kung ano nakasulat doon. Napapanahon po yun.
Napapanahon. Yan yung pastor natin, no? Hindi ko alam kung ilan silang pastor na pinatalasik sa simbahan kahit na wala silang ginagawang masama. Pinalayas sila sa simbahan. Dahil sa mga elders na tinatawag ng simbahan. Maraming paraan para kumilos ang demonyo, mga kapatid. Yun mo, sa Isaiah 5:20, unahin ko ninyong basahin, mga mahal kapatid. Basahin ko muna sa English, bago po Tagalog. Ang nakalagay po dito, talagang magugulat po kayo. Lagi ko naman sinasabing magugulat kayo eh. Nakakagulat ba? Nagugulat po ba kayo pagka nagbabasa po ako? Ito po. Nagugulat kayo, sinasabi ko pong magugulat kayo kasi yung expression ng aking sinasabi po kasi, yung laman, yun po kasi. Pagka alam mo kasi ang nature, kapatid ko, ang Panginoon si Kristo, nung dumating po siya dito sa balat ng lupang ito, bata pa lang alam na niya, hindi niyo ba alam nung pinanganak ang Panginoon si Kristo, nakakakita na siya, nakakapagsalita na, hindi lang siya makakapaglakad. Yun lang ang kulang sa Panginoon si Kristo nun. Kung hindi ako nagkakamali, nung kapapanganak niya, hindi siya pwedeng maglakad pa. Pero, nakakakita na siya. Nakakapagsalita na, nakakarinig na. Ganun ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung bata siya, sabi niya, hindi ba dapat ako manatili sa aking ama? Sa bahay ng aking ama? Sabi niya ganun. Kasi alam niya yung purpose niya. Alam niya yung pagkakatawag sa kanya. Isa pa siya pang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Tayong mga naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, ikaw na tinawag ng Diyos bilang mga anak niya. Di ba? Hindi ba natin alam kung anong pagkakatawag natin? Dapat alamin natin kung anong pagkakatawag po natin, di ba? Bilang ako alam ko po ang pagkakatawag sa akin ng Diyos. Kailangan ko pong malaman yun. At hindi ko pwedeng ituro sa inyo. Yung pinakadahilan ng pagkakatawag, hindi lang basta remnant, kapatid. Beyond the word remnant. Yun. Pagdating pa sa anointing, pagdating pa sa authority, pwede ko pong ituro yun, pero hindi ko pa pwedeng ituro. Enough na po siguro sa inyo na maunawaan ninyo yung dalawang ebanghelyo. Para sa akin po. Ito pong nakalagay. Woe unto them that call evil good and good evil. That put darkness for lights and light for darkness. That put bitter for sweet and sweet for bitter. Prophecy po ito ay sa prophecy in the end times. At napapanahon po ito sa bawat simbahan, lalong-lalo na po sa mga nagtuturo, sa mga pastors in the whole world. Yan. Yung tinatawag nilang blasphemy with God. Kasi kapag nagturo ka ng mali sa simbahan, corrupt na yan kagad. Corrupted na yan. Pag pinasok mong politics at pinraise mo ang isang tao doon sa simbahan, politika na yon. Pero kung yung tao naman na iyon, connected siya sa prophecy, sa simbahan, pwede mong i-share yun. Kasi connected siya eh. Pero kung para magtaas ka lang ng isang politician sa simbahan, ibang usapan na yon. Dahil isa lang ang tinataas natin sa simbahan, ang Panginoong Jesucristo o ang God the Father. Kaya hindi pwedeng magsama ang politics sa simbahan. Hindi po sila pwedeng magsama. Nasaan na tayo rito? Isaiah chapter 5 verse 20. Ito pong nakalagay. Kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama. Kahabag-habag, nakakalungkot, kaawa-awa, sabi niya. Kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama. Gumagawa ka na ng mabuti, sinasabi pa nilang masama. Sabi nga ng isang politician sa ibang bansa, sa Africa ipapolitics natin kasi kasama kasi sa corruption yan Sabi niya, kapag ka corrupt ka, sabi niya ganyan, kapag ka hindi mo ginagawa ang corruption, magiging against ka, tama? Pag hindi mo ginagawa ang corruption, magiging against ka Against ka nga pagkasabing corruption, nangungurakot ka, so
Kung hindi ka nangungurakot, ayaw mo yun. Galit ka tama? Pero kung nangungurakot ka, ang gagawin mo, pagtatanggol mo yun. Ganun ang ginagawa. Yun ang sinabi nung itim. Hindi ko alam saan banda yun. If I'm not doing corruption, sabi niya ganyan, I will go against corruption. But if I am doing corruption, I will defend it, sabi niya ganun. Yan, nasa YouTube. Nasa Facebook. Kahangal-hangal. Tama ba yun? Kahabag-habag. Kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama. Mabuti na nga, masama pa. Di ba? Saan ka pa, kapatid? Napapanahon yan. Napapanahon talaga. Kaya nga, mag-rise up yung mga evil Yung mga masama, nagpapakasama. Yung mga marumi, nagpapakarumi. At, tandaan ninyo, nasa last days po tayo, kung iniisip natin na ang henerasyon na ito ay kabanalan sa buong mundo, nagkakamali po kayo. Nagtuturo po ang kabanalan ng isang anak ng Diyos sa mga tinawag lamang. At isa na kayo doon, marahil. Wala sanang Judas. Wala sanang Judas sa inyo. Pag sinabing Judas, yung tatalikod, alam ninyo yun? Wala po sana. Hopefully po, sana lahat po kayo, mga mahal ko pong mga kapatid na nakikinig po ng kabanalan na pagtuturo, hopefully po, kayo po ang mga tinawag ng Diyos. Mahirap po maghanap ng pagtuturo ng kabanalan, maghanap po kayo kapatid. May nagtuturo ng banal na spirito. Pero yung pagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos na tinuro ng Panginoong si Kristo na solid, nakasama ang kabanalan, nakasama ang full nature, kasama ang biyaya ng Diyos at saka ang kaharian ng Diyos, magkasama yun sa isang tinuturo kapatid ko, walang mahanap. May mga anointed dyan. Pero wala sa kanila, pagka nagtuturo na sila, walang pundasyon. Walang pundasyon. Ang pundasyon nila, banal na spirito, nandun naman Pero pagdating sa kingdom of God, na tinuro ng ating Panginoon si Kristo, wala na sila doon. Hindi na nila alam yon. Hindi ko alam kung bakit. Kaya kung makakahanap ka, lumipat ko dun kapatid, malam mo, may matutunan ka pang iba, di ba? Pero kung wala naman, dito ka muna. Mag-aral ka kapatid ko. Dalawang ibanghelyong matututunan mo. Pero majority kung paano tayo mamuhay ng kabuuan, katulad mismo ng ating Panginoong si Kristo. Kaya bilang isang tagapagturo, mahirap. Mahirap lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin ini-expect na magiging banal ang mga... Pagpunta mo ng simbahan, tinan mo yung katabi mo, hindi mo i-expect na banal yan. Huwag mong i-expect. Pero maging liwanag ka sa kanila. Malay mo, mahikayat mo siya. Kapatid, medyo sa loob ng isang 4 na linggo na nakikita kita, parang meron akong napapansin na kakaiba. Tapos tatanungin mo, anong kakaiba kapatid? Hindi ko alam, basta meron akong nararamdaman na kakaiba. Parang maganda yung nakikita ko. Parang hindi siya normal, pero yung hindi normal na yun, parang kulang na lang sabihin niya, parang nakikita kong Panginoon si Kristo sa iyo. Di ba? Ang sarap naman marinig sa iyo sa ibang tao Brother James. Di ba? Lalo na si isang pastor. Alam mo, pastor, every time na nakikita po kita, parang nakikita ko ang Panginoon si Kristo kung paano po siya magturo. Ano naman, paano siya magturo. Ano mo tinuturo niya? Death and burial and resurrection. Ala? Yari ka. Ang sarap ng pakinggan na, pastor. Ang ganda naman ng tinuturo mo, pastor. Ang sarap ng pakinggan. Yeah. Para nakikita ko yung pagtuturo ng Panginoong Yesu Kristo sa iyo. Di ba? Kabanalan. Pero kapatid, di ka makakahanap ng ganyan. Mahirap. Mahirap. Kaya tanong mo sa mga pastor mo, huwag po kami matakot. Kaya sa text lang. Pero wag mo nang damihan ng pagte-text. Wag mo nang awayin ng pastor mo, mga mahal kapatid. Wag mo nang awayin. Ang kaligtasan pa natin individual, Ang kailangan pagkatapos kasi ganito yan Ang isang mananampalataya ganito, hindi tayo namimilit ng tao. Kahit na kapatid mo pa yan, wag mong pipilitin kapatid. Di ba nag-evangelize tayo sa mga taong hindi mananampalataya? Ganoon din naman.
ginagawa rin nating modelo ang sarili natin para makahikayat tayo ng mga kapatid na maging kagaya natin. Parang ganun. Kasi kung walang manggagaya sa Panginoon si Kristo, wala. Wala tayo pupunta ng impyerno, kapatid. Kung hindi natin tinutuloy yung Christ-likeness, pupunta tayo ng impyerno, lahat tayo. Gusto mo natin o hindi, pupunta tayo ng impyerno. Yun ang nakalagay sa banal na aklat eh. Maging katulad tayo ng kabuuan ng Panginoong Jesucristo. Kabuuan, sabi niya, in fullness. Until you may have the fullness of Christ. Di ba? Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. Kaya mahirap talaga siya. Pero ang kailangan natin, information muna. Information, sagap lang tayo ng mga informasyon. Nagbo-burp ako. Yan, informasyon lang muna. Wag na muna yung isa sa pamuhay kasi mahirap pong isa pamuhay ang kabanalan, kapatid. Magsimula ka muna sa kabutihan. Righteousness. Kaya nga righteousness, magpakabuti tayo eh. Di ba? Yung pakabuti muna. So, paano na tayo magpapakabuti sa maliit na pamamaraan? Tinan mo hindi ko alam kung saan banda yan eh. We are created in Christ Jesus. We are workmanship of Christ Jesus to do good works. Tayo daw ay kamanggagawa ng ating Panginoon si Kristo sa paggawa ng mabuti. Tinan mo, hindi ko alam kung anong translation nun, pero ganun yun. Tayo ay kamanggagawa, workmanship. Di ba? Ang workmanship, kamanggagawa. Yun. We are workmanship in Christ Jesus to do good works. Tayo daw pa ay kamanggagawa ng ating Panginoon si Kristo sa paggawa ng mabuti. Di mo? So, ibig sabihin, pinanganak ka na, gumawa ng mabuti. Sa lahat ng buhay mo dito sa lupa. Anong ginagawa mo? Maninira ka ng pastor, hati mong simbahan, wawasakin mong kapatid mo, nag-aaway-aaway na nga sila, palalalain mo pa. Sige na. Pagpatuloy mo lang yan, sabi ko nga eh. Kasi may mga tinawag talaga ng demonyo na talagang manira. Di ba? Si Satanas, pumunta siya para pumatay, magwasak at magnakaw. Yan. To steal, to kill, and to destroy. Napakaliwanag biruin mo. Magnakaw. Magnakaw ng kaligayahan mo. Lahat na, kaligayahan mo sa trabaho, kahit na, lahat na yun. Basta kaligayahan, nanakawin nyo sa'yo. Di ba? Magnanakaw yan. Pumatay. Anong papatayin niya? Espiritu mo. Kahit physical din, para hindi matuloy yung plano ng Diyos sa'yo, di ba? Yung sinasabi ninyong God's will, God's will yan. Hindi God's will yung kapatid. Kasi dahil sa katigasan ng ulo, namatay siya. Katulad nung kapatid na sinasabi ko, nadaganan ng tonetoneladang bigat ng sasakyan. Sabi ng banal na espiritu, huwag kang pupunta. Di ba? Sa tigas ng ulo niya, pumunta siya. Mekaniko eh. Siguro, importante talaga yun. Linggo yata, hindi ako nagkakamali. Pero sinabi ng banal na espiritu, huwag kang pupunta. Pumunta siya. Anong nangyari? Bumagsak yung, ano tawag doon? Yung tumataas yung, di ba kapag kayong gulong, itataas mo siya? Yung jack. Bumagsak yung jack na yun, Yung buong bigat ng sasakyan, pumunta sa dibdib niya. Wasak yung dibdib niya, kapatid. Yung buto, pira-piraso. Kinausap pa siya ng 3 angels. Mamili ka, sabi niya. Kung mabubuhay ka, you will reap kung anong ginawa mo, sabi niya ganyan. Aakuyin mo yung ginawa mong pagsuway. Yan, wasak ang breast mo, sabi niya ganyan. Basag nadurog yung mga buto-buto mo. Mamili ka. Kung gusto mong mamatay, kukunin ka na namin ngayon, sabi niya nung anghel Kung gusto mo pang mabuhay, yan, magsasuffer ka sa ginawa mo. Namili siya, gusto niyang mabuhay pa kasi yung mga anak niya bata pa. Choice niya yun. So madalit sabi, kahit paano, gumawa ng miracle ang Panginoon, ang God the Father, ang Panginoon si Kristo, gumaling ng konti. Sabi ng doktor, wala na ito, patay na ito, wala na ito. Pero gumawa ng miracle ang Panginoon si Kristo. Gumaling siya, nagpastor. Nagpastor yun. Nagtuturo na siya ngayon. Sa tigas ng ulo. God's will ba yun? Hindi.
Meron pa akong alam, pero huwag ko nang sabihin. Marami pa dyan. Meron pa akong alam, specific, pero ayaw ko na lang. Kaya pag sinabi ng Banal na Espiritu, huwag kang pupunta, huwag kang pupunta. Ito nga, itong teacher na ito, nakapanaginip po, wala siyang sasakyan, Ngayon, siyempre, nung teacher na siya, gusto niyang bumili ng motor. Bibili pa lang naman. Nanaginip siya. Pagbili din niya ng motor, tapos, nung may motor na siya, aksidente, namatay. Sa takot yun, hindi na siya bumili. Pasalamat siya, di ba? Sino sa inyo nakakapanaginip na pupunta kayo ng impyerno? Nanaginip kayo, na parang naiwan kayo, o kaya, pagdilit ng mata mo, nasa impyerno ka. Warning yun, kapatid. Warning lang naman yun. Pero kung ituloy-tuloy yung ginagawa mo, doon ang punta mo. Kaya mag-ingat po tayo. Mga warning siya mga yan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya mga kapatid, kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama. Balik tayo doon. Hindi ko alam bakit nais ng Lord ni paliwanag yun. So, magnakaw, pumatay, at magwasak. Ang daling magwasak, kapatid. Nakikita nyo na nga. Di ba? Nakikita nyo na nga, bulag pa rin kayo. Kumbaga. Di ba? Nakikita mo na nga na mali yung ginagawa ng kapatid mo. Sasama pa kayo. Wala, sama-sama na kayo. Nakakasakit talaga ng damdamin. Nakakasakit talaga ng gano'n. Alam mo na ngang mali, di ba? Anak, kaya sinasabi ko, anak ba talaga ng Diyos itong mga to? Magchismisan kayo, di ba? Subukan ninyo makakita ng mga kapatid na magchismisan. Isipin mo, mga anak ba talaga ng Diyos itong mga to, Lord? Nagchichismisan Pag sinabing chismisan, ginagamit yan para manira ng tao, di ba? Ganyan yan. Chismis, yan. Chismoso. Actually, chismosa talaga Hindi naman chismosa Madalang yung mga lalaki, mga chismoso talaga. Pero karamihan, mga babae. Ganyan. Anong purpose nyo? Para pag-usapan ng kapatid mo, di ba? Anong purpose mo? Para siraan siya. Ganito lang yun Kung pag-uusapan din lang ninyo ang isang kapatid sa hindi magandang paraan. Kung hindi ka makakatulong sa ikabubuti, manahimik ka na lang. Ganun na lang. Sarilinin mo na lang, kapatid. Mahirap. Sa kabanalan, ang problema sa Kingdom of God, yung bunganga po natin. Ito ang pinaka-importante sa Kingdom of God. Salita. Opo. Hindi lang sa ginagawa mo. Pag sinabi mo na, yun na yun. Yun na yun. Diba? Sinabi ng Panginoon si Kristo, bawal pumatay. Pag sinabi mo sa kapatid mo, I will kill you, pinatay mo na. Sinabi mo lang yun. Napakasimple. Hindi tayo mamamatay tao, diba? Pag sinabi mo kapatid, papatayin kita, pinatay mo na siya. Sinabi mo pa lang yun. Bigyan ko pa kayo ng isa. Yun nga, matitindi yun, diba? Hindi ka nga nangangalunya, di ba? Pero makita mo yung isang kapatid mo sa pananampalataya o isang tao dyan sa daan. Parang ang ganda ng katawan. Ang ginawa mo naman dahil sa malibog ka, hinubaran mo na sa isip mo, gumawa ka na ng masama. Nagkaanak na kayo ng 1 milyon, ayun na, nag-adultery ka na. Di ba? Kingdom of God yun, kapatid. Magkakasala po tayo kapag binanggit mo na. Yan. Numbers 14:28. As surely as I live, saith the Lord, whatever you have spoken in your mouth, I will do to you. There's power in spoken words. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya kung hindi ka rin lang nakakatulong sa kapatid, kung hindi ka nakakatulong sa simbahan, magsarili ka na lang, kapatid. Magsimba ka, tapos uwi ka na sa bahay. Kaysa yung makipag-usap ka pa, mahira ka ng mga kapatid dyan. Sabagay, mahirap talaga yun mga pastor. Sana Sino po mga nakakaunawa, mga kapatid ko? Mahirap talaga. Bakit? Hindi sila nag-aaral ng Kingdom of God Kaya mahirap. Itong problema sa simbahan talaga, ang Kingdom of God na yan. Hanggat hindi tinuturo ang Kingdom of God sa isang simbahan, walang kwenta ang lahat ng uri ng pagsamba.
Walang kwenta. No, sinabi pa niya ito. Kapag ka nagkasala ka sa kapatid mo, hindi ka pwedeng pumasok ng simbahan. Hindi ka pwedeng pumasok ng simbahan. Sinabi ng Apostol Pablo yun, o ang Panginoon si Kristo. Pag meron kang galit o poot sa kapatid mo, hindi ka pwedeng pumasok ng simbahan. Iwan mo muna ang iyong offering, sabi ng ganun eh. Iwan mo muna ang offering. Puntahan mo yung kapatid mo sa pananampalataya at humingi ka ng tawad. Bago mo kunin ang offering mo at pumasok ka sa simbahan. Kapatid ko, ang simbahan, pagsambayan, kabanalan. Kaya kapag meron kayong galit sa isang pastor o kahit na sino po, humingi kayo ng tawad. Hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Susumpain kayo. Di ba? Sinasabi nga sa turo, di ba? Do not touch the anointed one. Kung anointed sila, pero hindi naman sila anointed kapatid at pinagsabihan mo dahil sa maling ginagawa niya, wala, ibang usapan yon. Ang nakalagay kasi doon, do not touch the anointed one. Kasi hindi mo alam, baka hindi naman tinawag ng pastor, tinawag ng Diyos yan, kaya ganyan siya magturo. No? Wicked, parang ganon. Kaya ito po, kapatid ko, napapanahon po yan. Ayan, no? Nagbabasa lang po ako, pero yung salita nandyan. Kahabag-habag. Kahabag-habag. Kahabag-habag sila na tinawag na mabuti ang masama. Na inaaring dilim ang liwanag. Pambihira. At liwanag ang dilim. Baliktad talaga, eh. Alam mo nang ang masama, ginagawa mo pang mabuti. Kaya hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos kung hindi mo talaga, kung wala kang banal na espiritu, wala kang maintindihan. Mga mahal kong kapatid. Na pinawalang sala ang masama dahil sa suhol. Lagot pala itong mga suhol, oh. Suhol. At ang katuwiran ng matuwid ay inaalis sa kanya sa mga hukom naman yun. Diba, mga judge? Tinaparusahan nila yung mga mapubuti, hindi yung mga masasama. Kaya ngayong gabi, mahal kong kapatid, pag-aralan po natin ulit ang kabanalan. Yan! Para maging banal po tayong lahat. Kahangalan, sabi nga, di ba? Kahangalan. Kabanalan daw. Sige, mag-aral po tayo. Nakasulot ba talaga yan? O, pag-aralan natin. Nakasulot ba yung kapatid ang kabanalan? Kung hindi, ang isang natuturo, kapag hindi siya tinawag na magturo, hindi niya gagawin yun. Kaya, pag nagturo ang isang pastor sa simbahan, yun ang kaya ng kanyang pananampalataya at relasyon sa Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ninyo ako, mahal ng kapatid? Ulitin ko po. Ang isang pastor, hindi siya pwedeng magturo ng kabanalan kung hindi niya ito isinasapamuhay. At hindi siya hahayaan ng banal na espiritu na ituro niya yun. Kaya hanggat hindi itinuturo ng isang pastor ang kabanalan, hindi siya banal. Tandaan po ninyo yan. Kaya binibigyan ko po kayo ng kapahayagan na kung saan po ay para maunawaan ninyo ang pagkatawag ng isang lingkod ng Diyos. Punta po tayo sa unang Tesalonica 3:13. Punta muna tayo sa mga aklat ni Apostol Pablo o sa mga sulat ni Apostol Pablo. Yan. Mga sulat po niya yan sa iba't ibang lahi, iba't ibang lugar. At makikita po natin, ibig sabihin, hindi lang po sa Roma, hindi lang po sa Corinto, sa Galacia, Efeso, Filipos,
At saka Colossus, Thessalonica, mga ganyan. Kay Titus, kay Silemon, sa mga Hebrew, na naituro po niya yung pamumuhay sa banal na spirito. Ibig sabihin, sa mga sulat ni Apostol Pablo, nandoon yun kung paano tayo mumuhay sa banal na spirito. Amen? So, ngayon, unti-untiin natin. No? Gagatasan natin ang Word of God. Tama ba yun? Ha? O kaya, himay-himayin natin yung laman. O yun, mas maganda siguro kasi kabanalan to, bigat talaga eh. Yeah, himay-himayin natin. Putol-putulin natin ng konti. Yan, sa unang Thessalonica 3:13. Magsasimula na po ako na eh. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa... Meron po ba kayong Bible, mga kapatid? Meron po kayong banal na aklat? Kasi kung hindi po King James ang Bible po ninyo, kapatid ko, wala, hindi tayo mag-meet. Hindi tayo mag-meet. Kasi kung ibang translation ng Bible mo, kapatid, baka ibang nakalagay dyan. Pero basahin ko na lang, nandito po siya. Meron akong isang Bible dun eh, hindi ko alam kung anong translation nun eh. Meron po akong Tagalog din. Ito Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan. Ako, yun na naman. Hindi mo talaga maiwasan ito, ano? So, nagsulat si Apostol Pablo sa mga Thessalonica, di ba? Dalawang sinulat niya. Unang Thessalonica, tsaka pangalawang Thessalonica. So, ito po yung naituro niya. Thank you so much, Mother Brother Intizar. Yeah, and I hope they may understand your... I'm gonna pin this out. Yeah. I'm gonna pin it. Yan, tinan po yung prayer po ng ating kapatid sa Pakistan. Yan, si Brother Intizar. Yan. Request po niya yan sa atin. Prayer po niya. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. I'm teaching about holiness, my dear brothers, my dear sisters. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos. At mamaya mo na yon. So dun muna tayo. Ulit-ulitin ko to para mag-sink in po sa puso po natin. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan. Ang bigat talaga nito. Upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ayun. Si God the Father pa rin tinutukoy niya. Kala ko iba na naman. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Oh my. Ibig sabihin, habang nandito po tayo sa lupa, hanggat hindi pa dumarating ating Panginoong Jesucristo, magpakabanal daw po tayo. Nako. Tanggalin ko nga muna ito. Magpakabanal daw po tayo, mga mahal kong kapatid. Wala na. Hindi na tayo makakapagtago. Di ba nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, tinuro niyang Kingdom of God sa mga Hudyo para hindi na sila makapagtago sa kanilang mga kasalanan. A witness. So, ganun din pala sa atin. O ngayon, hindi na tayo makapagtago pa. Hindi na tayo makakapagtago na, Brother James, walang kabanalan, walang perpekto, kalokohan lang yan. Wala na. May sinabi na ni Apostol Pablo, ilang beses na ako nagtuturo ng kabanalan pagtuturo, kapatid. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos. Ang bigat naman yun. Diyos na nga at Ama. Ama pa, kay God the Father mismo. So, ang pag sinabing kabanalan, nakikipag-communicate tayo mostly talaga kay God the Father, which is siya talaga ang reason kung bakit po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Para may balik ang relasyon ni Adan at Eva kay God the Father. Di ba ang Panginoon Jesucristo ang pangalawang Adan? Yun. Sinong asawa ni Adan? Tayo.
Tayo ang bride, kapatid. Hanapin mo ba naman si Eva? The mother of all nations? Ikaw na yun. Ikaw na yung tinutukoy niya doon. Asawa niya. Nako, delikado. Paano kung makikipagkasal sa Panginoon si Kristo pag namatay ka, dumi-dumi ng puso mo, dumi-dumi ng kaluluwa mo, dumi-dumi ng espiritu mo, dumi-dumi ng laman mo, dumi-dumi ng lahat. 'Di ba? Ano pa may papakita mo niyan? Tapos sasabihin mo, tinuturo ng pastor ko 'yan eh. Na kapag nananampalataya ako sa Panginoon si Kristo, okay lang kahit na magkasala ako, meron namang grasya eh. 'Di ba? Hindi na makakapagtago yung mga kapatid. Hindi na sila makapagtago. Ito, ang bigat Patibayin nawa niya ang inyong mga puso at sa kabanalan. Sabi niya, patibayin sa puso daw. Dapat maging matatag tayo. Ano nakalagay sa Roma? Ang ating puso daw ay dapat na ma-born again. Born again is by the heart and the spirit and not of the letter. And not by the letter. We need to be born again by the heart. And by our spirit, our inner man. So, kailangan ma-born again yan. Mabago, ma-renew. Create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Ito po, patibayin naman niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, kapatid, hindi talaga dapat tayo magkasala. Ganun talaga yon. Hindi dapat talaga tayo magkasala. Ganun katindi. Hindi sana problema yan eh. Kung itinuturo ng ating mga pastors yan, during 218 years ago. Di ba? Di ba tama po ako? Hindi lang tayo sanay kasi nga hindi natin napapakinggan. Nababasa ka natin pero ini-skip lang natin. We are reading it but we are skipping it. Holiness. Ay, mahirap yan. Kalokohan itong sinasabi ng Apostol Pablo. Baliw siguro ito nung sinusulat niya. Lasing siguro. Ayan na, mga utak ng mga ewan ko. Di ba, mga mahal kapatid? Nasulat na nga, pinapalitan pa o kaya hindi naman tinuturo. Kaya ewan ko. Ay, naku po na eh. Kaya mahirap po magturo kapatid. Mahirap pag pastor. Lalo na yung ministry po na inyo pong kapatid. Ay, naku. Ito. Hindi na ako umaalis. Kasi gusto ko talagang tumimo sa puso po natin. Ano? Tumimo. Ito, isa pa. Patibayin nawaan niya ang inyong mga puso sa kabanalan. Buruin mo, puso sa kabanalan. Patibayin niya ang puso mo sa kabanalan. Anong dahilan? Upang maging walang kapintasan sa harapan ng Diyos at Ama. Ibig sabihin, ang talagang purpose ng banal na spirito, kaya nandito siya sa puso natin para ingatan yan. Alagaan yan. Na malinis palagi. Di ba? I will put the Holy Spirit in your heart so that you may cry, Abba, Father. Ibinigay ko ang banal na spirit sa inyong mga puso upang kayo makatawag sa akin ng Ama, Ama ko. Kaya ang banal na spirito nasa puso natin. Tinan mo ang puso mo, kapatid. O nandyan ang banal na spirito, bakit nandyan yan? Parang puso natin, malinis palagi. Magaan ang pakiramdam, may kagalakan, yung fruit of the Holy Spirit, nandun na yon. Ang purpose nito, kaya kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya, ang puso po natin, para maging banal, ganyan. Para maging banal tayo upang maging walang kapintasan sa harapan ng Diyos Ama. Ang dahilan nito, ito, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Isa pa, kapatid. Ito pa. Sa 7. Basahin ko nga ito hanggang sa 7. Basahin ko pa sa verses 1 to 7 sa 1 Thessalonians chapter 4. Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Basahin ko nga ito.
Katapusan, mga kapatid. Hinihiling namin sa inyo na nakikiusap kami sa Panginoong Yesus. So, nananalangin sila sa Panginoong Kristo at ito yung hinihiling nila. Ano kaya yon? Basahin natin. Yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos. So, tinuturuan pala ni Apostol Pablo itong mga Thessalonians na hindi lang basta sila ligtas lang. Mga pastor, ay, nako po. Dali nga. Mga tugna ako. Woo! Mga pastor, gising! Parang nagbabalitan eh. Gising, mga pastor! Bihira ako si Apostol Pablo. Nakasulat doon, no? Hindi lang para puro talaga ligtas lang. Tinuturan ng Apostol Pablo. Anong ginawa ni Apostol Pablo rito? Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Basahin muna natin si 13, tapos punta tayo sa 1. Patibayin naman niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Yesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. So, sinabi niya yun sa Thessalonica. Ngayon, yung pangalawang chapter na ginawa niya, kapatid, actually wala naman talagang number itong mga to. Nilagyan lang ng numberan which is tama lang naman. Diba? Walang number talaga yan. Sa original, walang number yan. Nilagyan lang nila. Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Katapusan, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong si Kristo, sabi niya. So, lumapit sila sa Panginoong si Kristo sa pamamagitan ng panalangin. So, nag-request sila ngayon sa Panginoong si Kristo. Ano yung desire nila? Anong nais nila sa mga kapatid sa Thessalonica noong mga panahon na yon? Yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos. Paano magbigay lugod sa Diyos, kapatid? Mamuhay sa katwiran. Yun ang ibig sabihin nun. Nalulugod ba ang Diyos pag nagkakasala tayo? Hindi. Nalulugod ba ang Diyos pag nagchichismisan kayo sa mga walang kwentang mga bagay? Hindi. Nalulugod ba ang Diyos kapag sinisira mong kapatid mo? Hindi. Nalulugod ba ang Diyos pag pinapalayas mong pastor mo? Sa hindi magandang paraan, hindi rin. O, palitan natin sa isang salita. Pag nagkakasala ba tayo, nalulugod ba ang Diyos? Hindi. So, yun ang tinuturo ng Apostol Pablo para mamuhay tayo sila sa Thessalonica, para mamuhay sila sa katwiran, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tinuturo pala yon. Ito yung bunga na tinatawag na pananampalataya. Siyempre, ligtas ka na eh. So, anong gagawin mo? Bago ka nang nilalang. So, anong gagawin mo? Mamumuhay ka ngayon sa mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi napansin yun? Kasi nga, Tagalog lang din eh. Pero kahit na Tagalog, pag nasanay ka sa Tagalog, pag ang Banal na Espiritu mangungusap, sasabihin niya yun eh. Di ba? Ayos. Hindi ako nahihirapan. Hindi ako nahihirapan kasi nakasulat eh. Hindi yung kuha ka dito, tapos ipapaliwanag mo na. Nandito na oh. Yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at nagbibigay lugod sa Diyos, na tulad ng inyong ginagawa, ginagawa nila. Ayos, praise the Lord. Ay, gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Ayun lang, higit pa, sabi niya. Anong higit pa? Di kabanalan, kapatid. Ano pang gusto mo? Meron pa bang masigit sa kabanalan, kapatid? Wala na. Sabi na nga sa banal na aklat, be ye therefore holy, for I am holy eh. Yun na yun. Pag nabot natin ang kaluwalhatian na tinatawag, yun na yun. Di ba? Sabi nga ng Panginoon si Kristo kay Apostol Pablo, magalak kayo kapag kayo nakakaranas ng kapigatian, pagsubok, ganito, ganyan sa pamamagitan ko. Sabi niya ganyan. Kasi yun ang nagpupurify sa atin. Upang tayo tumatag sa pananampalataya hanggang tayo ay maging banal, ganap at sakdal. Agnakamkin, may takngan. Ayan. Sapagkat, batid ninyo kung anong mga tagubilin ang ibibigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So may tagubilin pa lang Panginoon Jesu Cristo sa kanila sa buhay ng Apostol Pablo.
Kaya yun ang sinasabi nila, huwag silang magkasala, maging matuwid kayo, para maging kalugod-lugod kayo sa harapan ng Diyos. So, ganun pala. Ayos. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ayun nga. Ang inyong pagpapakabanal. Naku, nabanggit na naman, Lord. Naulit na naman. Basahin ko nga ulit. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiwas sa pakikiapid. So specific sa isa. Ibig sabihin, may mga problema sa Thessalonica, isa na yung pakikiapid. Yan. Turuan ko kayo, kapatid ko, kasi may pamilya naman tayo. Alam mo kung bakit nakikiapid ang isa sa kanila? Ang ilan sa mga problema ng ganito ay magkahiwalay ang mag-asawa. Paano magkahiwalay? O siyempre, nasa Pilipinas yung isa, nasa Bangladesh yung isa, o kaya nasa India. Pagdating sa Saudi, nakikitulog siya sa mga iba-ibang lahi. Tapos, pinapost pa nila sa Pilipinas, enjoy na enjoy, Tapos, meron pang problema. Uuwi ngayon itong babae. Pagdating sa Pilipinas, ibang lalaki pala yung pupuntahan niya. O ganun din naman itong lalaki. Pag uwi niya sa Pilipinas, yung asawa niya, iba pala yung kasama niya. Ang daming problema, Kasi nga magkahiwalay. Pagka maghiwalay kayo, kapatid, risky yan talaga. Risky po. Muntik na sirang pamilya ko sa ganyan din. Kaya, syempre, dahil sa panalangin, nandyan yan. Basta magkahiwalay kayo, wawasakin ng demonyo yan. Parang si Adan at Eva, sabi ko sa inyo, di ba? Sa extra biblical book. Nung himiwalay si Adan, itong si Satanas lumandi. Lumandi siya, nagbalat kayo siya. Nagbalat kayo siya ng isang napakagandang babae. Pero hindi niya natukso si Adan. Nagbalat kayo siya. So, gawin din naman, kapag ang mag-asawa, isa rin yan, isa sa mga dahilan din, para naghihiwalay yung asawa ay relasyon. Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga mag-asawa, mga tatay, mga nanay, lagi niyong banggitin ang salitang, I love you to your wife. I love you to your husband. Masama ba yun? Hindi kayang masakin ni Satanas ang pamilyang nagmamahalan. Hindi kaya. Hindi kaya, kapatid. Hindi kayang masakin ni Satanas yan. Si Satanas hindi siya umiibig. Hindi po siya umiibig, mahal kapatid. Ni 1% ng pagmamahal ni Satanas, wala. Kasinulingan yung mga yun. Kaya kapag umiibig po kayo sa isang pamilya, tatay, nanay, mga anak, nag-iibigan lahat, wala, hindi makapasok ang demonyo dyan. Tignan mo love covereth multitude of sins. Tignan mo. Meron dyan ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, nandiyan ang kabanalan, nandiyan ang Panginoon Jesucristo, nandiyan ang Diyos Ama, pambira, saan papapasok ang demonyo, Hindi pa ako nagbibiro. Relasyon, yan. Para maiwasan mo na maghiwalay ang mag-asawa, yun. Magmahalan talaga. Diba? Love covereth multitude of sins, pero yung sins covereth love also. Halimbawa, galit, yan. Puro kagalit. Matatakpan ng pag-ibig na yan, ang galit. Poot, ayan, poot. Matatakpan yan. Walang kwentang pag-ibig kapag ito yung ginawa mo. Masisirang family. Minsan nga, mag-aral nga tayo sa pamilya, about sa kingdom of God sa family. Ang masarap mag-aral po. Masakit nga lang. Minsan nga, Lord, mag-request nga ako kay Lord Jesus Christ ng ganun. About sa pagmamaha, about sa family. Yan. Hindi pa natin tinamaan yan. Sa kingdom of God pa lang tayo sa kingdom of God, nature, tapos banal na spirito, yan, kabanalan. Para masanay po tayo. Kung hindi mo naintindihan, okay lang yun. At least napapakinggan mo, parang hangin, at least pagkatagalan. Ang mahal kong kapatid, di ba sabi niya sa John chapter 15-16, na kailangan daw ito na lang. Kailangan daw nating mamunga at ang bunga natin ay mananatili.
You did not choose me, but I choose you to bear fruits, and your fruit should remain. So that whatsoever you ask of the Father, He will give it to you. Di ba? Memorize ko pa rin kahit paano. John 15:16. Para ang bunga natin ay mananatili. Huwag nating hayaang mawala yun, kapatid. Kaya ang banal na, pagka lagi yung nakakapakinig ng kabanalang pagtuturo, kapatid ko, hindi mawawala yan. Ang gawin ninyo, i-cultivate ninyo, Lord, alam ko pong mahirap, hayaan po ninyo ang espiritu na tanggapin ang ganitong pagtuturo. At least, pagdating ng panahon na magsisimula na ako sa kabanalang pamumuhay, eto na, nakahanda na po ako. Yun, di ba? So, kumbaga, inahanda ng Lord yung daraanan mo sa kabanalan niya. Mahirap po. Oo, mahirap. Walang madali. Meron pong madali. Di ba? Kaligtasan mo nga, ang hirap eh. Mabuti pa daw ang camel na pumasok sa mata ng isang, sa butas ng isang karayom kaysa mayaman sa kahilan ng langit, di ba? Oh. Sabi rin niya, maraming dumadaan sa maluwang na daan, pero napakaliit ang dadaan sa makipot na daan. Pero ang dulo nito ay langit, kako na lang. Ang hirap, di ba? May madali ba? Hindi. O di magtiis kang intindihin mong kabanalang pagtuturo, kapatid. Makinig ka lang naman eh. Hindi mo naman isasapamuhay ka agad eh. Bago mo isapamuhay ang kabanalan, katuwiran muna. Ano ang stand mo? Mangungurakot ka ba? Mangungurakot ka ba? Anong stand mo? Anong stand mo? Anong stand mo sa pananampalataya mo? Ano ang tama? Anong tama? What is right? Sapagkat ito ang, verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. Sabi niya, pag sinabing pagpapakabanal, isinasapamuhay mo. Nagpapakabanal ka. So, ginagawa mo upang ikaw ay maging banal. Yun. Pagpapakabanal. Di ba? Action. Action word. Yan. Ibig sabihin, isa pamuhay mo. Ang banal na spirito, wala siyang magagawa kung hindi mo gagawin. Yun. Na kayo'y umiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan. Problema talaga ito siguro doon. Wala nang iba, lang naman. Diba? So, ang problema sa Thessalonica, yun, pagkikiapid, adultery. Yung ang iba, asawa ng tatay niya, inasawa pa niya. Yung panganay na anak nung tatay, inasawa niya yung asawa ng tatay. Diba? Hindi ko alam kung saan banda yun. Ang hirap ng ganon, mga sitwasyon na ganon. Sa simbahan nyo kaya. Diba? Baka hindi nyo alam, yung pastor mo, inaasawa niya yung kapatid sa pananampalataya, hindi nyo alam, pasikreto, ano eh. Meron na nakita sa ibang bansa. Ginagawa yung kalokohan mismo sa simbahan. Nag-video. May binivideo yung pastor at saka yung babae. Naglalandian mismo sa simbahan. Ginagawa talaga yun. Hindi ko alam kung paano nangyari. Kung wala ng tao. Tapos one time, itong lalaki, hindi ko alam bakit andun pa siya. Yun. Siguro may nalalaman siguro siya. Nung nakita niya, may iwan na naman itong si sister. Yun. Siguro nagpaiwan yung lalaki. Binivideo nyo. Isang pastor sa ibang bansa. Sa Africa yata yan. May mahirap na ngayon. May mga CCTV yan eh. Bulgaran sabi nga eh. Wala na talaga, kapatid. Sira ng katawan ng Panginoon si Kristo. Ayan. Yan ang nangyayari kay yung anak ni Pastor Eddie Villanueva. Nakakaya talaga. Anak siya ng Diyos, di ba? Sinong kasama dyan? Tayo. Kasama na ako doon. Di ba? Ang libadura kaya niyang paalsain ang buong masa. So, ang buong masa na yan, mga anak ng Diyos yan sa Pilipinas. Kaya lang dahil sa maliit na libadura, yung libadura na yun, parang kasalanan yun, nilagyan yung libadura, umalsa ka agad.
O yan, sira na naman tayo. Kaya mga pastors, pasira ng pasira ang mga nature ninyo. Pasira na yan. You know, sinisira ng mga kapatid. Lantaran na eh. Kahit na sabihin natin hindi totoo, kahit na allegation lang, ang problema, nandun yung pangalan niya eh. Di ba? Nandun yung pangalan niya eh. Hirap ng ganun talaga. Nakakalungkot talaga. Mangyak-ngyak ako sa loob. Tapos nagtuturo pa ako ng kabanalan. Brother James, nagtuturo ka pa ng kabanalan, Brother James. Wala akong magagawa, kapatid. Ito yung pagkatawag ko. Kung gusto mong makinig, maraming salamat. Kung gusto mong paniwalaan, mas maraming salamat. Pero kung ma-stumble ka dahil sa nakikita mo sa Facebook, hindi ko alam kung totoo yun. 7 billion 7 billion na budget ayon sa impormasyon. Itong si Joel ba yun? Joel Villanueva, pangalan nun. Yung anak ni Pastor Eddie Villanueva. Lantaran kasi nakalagay dun 7 billion daw ang nawawala na parang ghost project, parang ganun. Hindi ko alam kung anong pagkakasabi nun. 7 billion nawawala. Saan kaya yun? Hopefully, hindi totoo. Hopefully. Pero, totoo man o hindi, pag nandun na yung pangalan mo, wala na. Lantaran eh. You know, mga itsura ng mga korap, nandun. Nandun yung picture niya. Paano i-defend yun, kapatid? Ang madidefensahan ko lang, ito. Tinan po ninyo ako, mahal kapatid. Hindi ka maililigtas ng asawa mo. Hindi ka rin maililigtas na kahit na sino pang malapit sa'yo. Ang magliligtas lang sa'yo sa pananampalataya mo ay ikaw at ang Panginoong si Kristo lamang. So kung ano yung problema niya yun. Kung anong problema mo, kapatid ko, alagaan mo. Sinabing alagaan mo yung relasyon mo sa Kanya. Sa Panginoong si Kristo. Alam ko nasisira ang mga pastors, kapastoran dyan sa Pilipinas. Wala tayong magagawa. Ganyan talagang buhay. Kumbaga, di ba, panapanahon, sabi nga ni Solomon panapanahon. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Pero kung ano po ang pagkatawag ko po, gagawin ko po, mga kapatid. Gagawin ko po. Ito pang pagkatawag ko po. Mahirap, pero wala tayong magagawa. May magagawa ba ako, kapatid ko? Wala. May magagawa ka rin lang. O wala. O mag-focus na lang tayo sa Panginoong Jesucristo. The author and finisher of our faith. Yan. Hebrew chapter 12 verse 2. Memorize ko na. Okay. Tuloy po natin. 4. Ito. 3 muna. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal na kayo'y umiwas sa pagkikiapid, na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Aba? So kailangan daw nating pigilan ang bugso ng ating laman sa pagkakasala. Yun, kailangan daw nating pigilan. Anong dahilan? Sa pagpapakabanal at karangalan. Kasi nga naman, kung talaga namumuhay sa kasakabanalan, mga kapatid, yung pangalan mo, yung legacy mo, di ba? Maganda siya. Tulad na sinabi ng Apostol Pablo. Nung malapit na mamatay sa Apostol Pablo, nilinis niya ang pangalan niya eh. Actually, nilinis niya, hindi naman totally ginawa, hindi naman niya ginawa eh. Sabi niya, nung panahon ni Apostol Pablo, nung kakatayan na siya, meron ba akong ninakawan sa inyo? Wala. Meron ba akong inutangan sa inyo? Wala. Nakagawa ba ako ng masama sa inyo? Wala. Ganun ang sinabi niya sa mga kapatid nun bago siya pumunta sa Israel. Tapos, siyempre, pagdating sa Israel, kinuha na siya ng mga soldiers ng Romano. Nilagyan na siya sa Roma, di ba? Pero bago siya umalis nung panahon na yon, sinabi niya yun. Ganun din ang sinabi ni Samuel, Prophet Samuel. Meron ba akong pinagkautangan sa inyo? Wala. Meron ba akong sinaktan sa inyo? Wala. Kaya kapag bago mamatay ang isang tao, kapatid, nililinis ng Diyos yan. Kaya kung meron pa akong kasalanan sa inyo, may sabihin nyo na para malinis ka agad.
Di ba? Pag nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko sa banal na aklat. Di ba? Hopefully, ang salita ng Diyos magsalita sa inyo. Sorry, pero hindi Hindi magsosoring banal na aklat kung sinasabi niya rito. Never. King always speaking the right words. Kasi ano siya, just siya. Hindi sapitan ng kahalayan na gaya ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Kasi mananampalataya na yung mga Thessalonica Kaya sinabi niya, huwag na kayong maging katulad ng mga hentil na yan. Bago na kayo, isa na kayong bagong buhay. Ulitin ko ulit, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiwas sa pagkikiapid, na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan, pagpapakabanal sa karangalan, hindi sapitan ng kahalayan, na gaya ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Na sino may huwag magkasala o manglamang sa kanyang kapatid, o yun. Sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito. Naku, yun na. Ipagtatanggol niya ang mga matuwid. Lord, thank you. Thank you, Lord. Na sino may huwag magkasala o manlamang sa kanyang kapatid sa bagay na ito sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito gaya ng aming sinabi noon una at binalaan at ibinabala ano ba yun? At ibinabala sa inyo. Ito, verse 7. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kanyang Espiritu Santo. So, tinawag tayo ng Diyos hindi sa karumihan, kundi sa kabanalan. Yan, mga impormasyon yan, mga kapatid, na nagtuturo si Apostol Pablo ng kabanalan. Sabihin mo sa pastor mo yan, kapatid. Hindi ka lalago sa pananampalataya kung hindi ituturo ng pastor mo yan. Kasi yan ang talagang dahilan kung bakit nandiyan ang banal na Espiritu. Para tayo maging pinapaging banal. Yan. Ano pa? Sa Ephesians chapter 4 verse 24. Ilagay din ninyo yung 2 Corinthians 7 verse 1. Ay, thank you, Lord. Yan, Ephesians chapter 4 verse 24. Pinapatulog na ako ng Lord, Patapos na daw ako. Ito pa. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Ano ba yun? Ephesians 4:24? Mali naman yung binasa ko. Verse 24, sorry po. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Wangis ng Diyos, Sarap naman pakinggan nito. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, bagong buhay, born again. Parang naipanganak kang muli, yun ang ibig sabihin nun. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ayon sa wangis ng Diyos. So, tayo ay kawangis ng Diyos. Hindi lang ang Panginoon si Kristo, kundi kawangis ng Diyos. Anong ibig sabihin ng kapatid? Image. Kapag sinabing wangis, image. Katulad, likeness. So, doon tayo sa wangis, image. Nung sinabi ng Elohim God na let us create man in our own image and in our own likeness and let them have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, yung Genesis chapter 1 verse 26. Ang pinaka-importanting nawala sa atin ay wangis. Yun talaga yung pinaka-nawala, kapatid ko.
Kasi yung katulad ng Diyos, naging katulad po tayo ng Diyos, kapatid. Sa paanong paraan? Yung nature niya mismo. Ito, tao. Hindi tayo katulad ng isang iguana, hayop. Hindi. Ito yung mismong katulad. Kaya nung nilikha niya si Adan, na tao, kawangis ng Diyos yun. Ay, kawangis, katulad ng Diyos yun. Na isang tao, may isang tao. Kaya nung dumating ang Panginoon sa krus, tinan niyo, tao siya, di ba? Nung dumating siya, hindi siya dumating na gorilla, hindi siya dumating na orangutan o chimpanzee, o kaya leon, o kaya tigre, di ba? Tao siya dumating. Kasi nga, yun, naging katulad tayo ng Panginoon si Kristo. Ang talagang nawala sa atin na pinaka-importante, yung kawangis. Ano yung kawangis na yon? Nung nagkasala po tayo, nawala na po yung wangis natin sa Kanya. Nung dumating ang Panginoon si Kristo, binalik niya yon. Binalik niya yung wangis na yon. Sa paanong paraan? Pag namumuhay tayo ng kabanalan. Kaya magiging kawangis natin ng ating Panginoon si Kristo kung namumuhay po tayo sa kabanalan. Sa katwiran, sabi rin po rito, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Righteousness and holiness. Kaya may babalik mo lang talaga ang nature mo. In full nature. Tignan mo. Sa pamamagitan ng kabutihan at kabanalan. Magiging kawangis tayo ng Diyos Ama. Kung tayo mamumuhay na isang bago na. Isang bagong nilalang. Diba? I am crucified with Christ. Nakalagay doon. Okay, ipinako na kasama ng ang Panginoon si Kristo. Hindi na ako namumuhay sa sarili ko, kundi ang Diyos na ang namumuhay sa akin. Diba sabi niya? Yung sinasabi ko sa inyo. So ito po ang napaka-importante, mga mahal ko kong mga kapatid. Bilang isang mga anak ng Diyos, ito po yung dapat po natin gawin. Amen? Pinapa-stop na po ako ng Lord. Siguro hindi ko alam kung bakit. So sa ngayon po, mga kapatid ko, yun po ang salita po na naibahagi po sa inyo. Mga mahal ko pong mga kapatid, hindi ninyo basta-basta makakain yan. Kasi ito, masigit pa yan sa laman, kapatid. Masigit pa yan sa laman, yung meat na tinatawag. Ang pinapakain ko po sa inyo, laman na galing mismo sa Diyos Ama. Yan. E ano yung iba? Yung iba kasi pamumuhay, patungkol sa pamumuhay dito sa lupa. Pero yung kabanalan, hindi yan. Pag nagturo ka ng kabanalan, mahal kong kapatid, kinoconnect mo ang tao sa Diyos mismo. Ang katwiran, hindi pa. Kung pa lang yan, pag sinabi namumuhay ka sa katwiran, kung pa lang yan, introduction. Naglalakad ka pa lang. Kumbaga, magsisimula ka pa lang mula sa ligtas. Isang ligtas, naglalakad ka pa lang. Pasimula. Katwiran yan, o. Ano ang stand mo ngayon bilang bagong mananampalataya? Magkakasala ka pa rin ba? Gagawin mo pa rin ba yung mga ginagawa mo dati? Siyempre, hindi na. So, pipigilan mong sarili mo ngayon. Di ba sinabi niya? Dapat meron tayong pagpipigil sa sarili para ma-maintain natin ang katwiran at kabanalan. Binanggit dun kanina eh. Di ba? So, yan. So, itong gawang laman ngayon, kalaban talaga natin. Ang ating laman, gusto talaga magkasala yan. Ayaw mo man at sa hindi. Normal yan. Bakit? Ito ang kapangyarihan ni Satanas sa buhay natin. Ang ating laman. Ano ang gawa ng laman? O, nandun na lahat. Lahat ng kasalanan, gawa ng laman yan. Kaya kapag mahina ang ating laman, malakas ang ating espiritu, kaya nating labanan ang pagkilos ng laman. Pero kung mahina tayo sa espiritu, sa banal na espiritu, sa pamagitan ng ating espiritu, yung inner man na tinatawag, siyempre malakas ang laman, madali tayong magkasala. Kaya, pag sinabing laman, yung normal na laman lang, yun, mag-stand ka sa katwiran. Siyempre, habang tumatagal, nagiging matuwid ka, anong mangyayari doon? Hindi magiging ganap at sakdal ka na, kapatid. Magmamature ka na. Sa kalagitnaan, magmamature ka na yan. At pag na-mature ka na, ayaw mo sa hindi magiging banal ka, kapatid. Pag sanabing kabanalan, yun na. Connected na yun ka agad kay God the Father. Parang yung buhay mo bilang mananampalataya, parang very normal. Very normal lang. Parang nandyan siya palagi sa'yo.
Siyempre, nandyan pa rin mga struggles, mga problema, mga ganyan. Pero, yung kaisipan mo bilang mananampalataya, ibang-iba. Ibang-iba talaga. Pagdating sa kabanalan, mahal kong kapatid. Kaya yung mga naglingkod sa lumang tipan, malapit ang relasyon nila sa Diyos Ama ng mga panahon na yun. Kaya nakikita nila, nakakakita sila ng angels, di ba? Nakakita sila ng kapangyarihan ng banal na spirito. Pero sa panahon natin, madalang lang. May mga taong tinawag talaga na ganun. Mga mahal kong kapatid. Meron pa talagang takdang panahon bago kumilos sa tinatawag nilang powers of the age to come. Merong panahon, nakikilos ang banal na spirito o yung 7 banal na spirito nakalagay sa Revelation chapter 9, chapter 5, sorry. Pero sinasabi ko na 8 banal na spirito. Kikilos yan. Hindi mo yan malalaman basta darating na lang yan. Kasi nung panahon ng Acts of the Apostles, yung mga gawa ng mga apostol sa chapter 2, hindi naman nila akalain na ganun kakapangyarihan ng banal na spirito eh. Pero nung chapter 3 na, chapter 4, yun na, mas malala. Diba? Sinabi ni Apostol Pablo, wala kaming ginto at pilak, pero sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, tumayo ka. Napatayo nila yon. Kasama niya si Peter at saka kasama ni Peter si John nung panahon na yon. Silver and gold I have none, but in the name of the Lord Jesus Christ, rise up and walk. Hinawakan niya. Ano nangyari? Na-persecute sila, di ba? O nung pangalawa na, Lord, nape-persecute kami. Anong gagawin namin? Another power of the anointing. Bagsak yan. Anong nangyari? Anino lang ni Peter, lumagaling na sila, di ba? Anino lang. Hindi nila napigilan yan, hindi nila akalain. Bakit? Yon ang panahon ng pagkilos talaga ng banal na spirito sa lahat ng mananampalataya sa Israel. Sa mga hentil, hindi pa nangyayari yun, kapatid. Hintayin natin. Paano yung panahon ni Apostle Paul, Brother James? Kasi si Apostle Paul, handkerchief lang eh. Kung yun, personal ni Apostle Paul yun. Personal niya. Ito, bigay mo dun sa may sakit. Handkerchief, bigay mo dun. Gagaling yun. Handkerchief lang, kalayo-layo. Hindi nala pa doon. Gumaling yung tao na yun. Pero sa powers of days to come, hindi. Merong mga taong pipiliin ang Diyos mismo sa mga huling araw. At dalahin ko, hopefully, isa ka sa mga yun. Hopefully. Pero ang connection dyan, kapatid ko, kabanalan, wala nang iba. Kung matured ka lang, wala yan. Walang kwenta yan. Iba ang maturity sa kabanalan. Iba. Ibang pamumuhay bilang isang matuwid. Sabi ko sa inyo, ibang pamumuhay bilang isang ganap at sakdal. Magkaiba yan. Merong standard ang Diyos sa kabanalan. At ikaw lang at ang Panginoon si Kristo ang nakakaalam. Kung isa ka sa mga yon, the powers of the age to come, mapupunta sa iyo. Anong powers of the age to come na yon? Yun yung mga bagay na higit pa sa ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Malalampasan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Anong ginawa ng Panginoong Hesus Kristo? Tatanungin kita, anong pinakamatinding milagro o kapangyarihan na ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo nung siya ay nabubuhay? Kahit nagamitin niyo pa yung mga panahon na extra biblical book nung ginawa niya. Ako ito lang magagawa, kapatid. Nung panahon ni Lazaro, namatay siya sa 4 na araw. Binuhay niyang muli. Pinakamatindi na yun. Wala nang hihigit pa dun para sa akin. Patay na 4 na araw Yung katawan niya nasa kasama na ni Abraham Burim mo, nandun na kay Abraham. 4 na araw. Anong ginawa ng Panginoon si Kristo? Binalik niya yung espiritu niya. Pinunta niya ulit dun sa katawan ni Lazarus. 4 na araw, kapatid. Yun ang pinakamatindi. Mas higit pa ba doon? Meron. End times ministry. Itong tinatawag nilang powers of the age to come. Kaya tinuturo sa inyo ang kabanalan, kapatid. Hopefully, isa kayo sa mga yon. Hindi nyo naintindihan yon, kapatid ko. Hindi ninyo naintindihan kasi hindi tinuturo ng pastor mo, walang pakialam ng pastor mo, at wala siyang connection sa ganung pagtuturo. Hindi ko alam kung anong klaseng anointing meron sila, hindi ko alam kung anong klaseng nature meron sila, kapatid ko, pero hindi nila tinuturo. Pero ikaw, nakikinig ka. Ikaw, kapatid ko, ikaw mismo. Kaya meron kang kapangyarihan, meron kang karapatan. Bakit? Pinapag-aralan mo, kapatid. Natututo ka. So, ang gawin mo, Lord, naintindihan ko kahit papano. Alam kong mahirap ang mag-aral sa kabanalan, Panginoon si Kristo, pero nakikinig pa ako. Hindi ko naman siguro
hindi naman siguro ako basta nakinig lang, na tinawag mo, parang ganon. Bakit ko naging Facebook friend si Brother James, Lord? Bakit ko nakikita si Brother James every time na magla-live siya, nandyan siya. Nakikita ko siya. Kasi may connection yan, kapatid. May plano ang Diyos, especially kung ikaw mananampalataya ka sa Panginoon si Kristo. Automatic yun. Ikaw mismong tinutukoy ng Diyos. Marami nakikinig doon, kapatid. Marami nakikinig doon. Pero sino nakikinig ngayon? Ikaw. Ikaw. Mayroon ba nakukuhang pera noon kapag ka naglalabang isang tao noon, mga panahon na yun? Wala. Diba? O ngayon, million yung nakukuha ng mga vloggers, diba? O, nung napalitan yung Facebook account ko, wala na. At saka hindi ayaw talaga. Kasi lantaran talaga eh. Ang talagang nilalagay ko ang Panginoon si Kristo. Siyang Diyos ko, kapatid ko eh. Yan ang Diyos ko. 3 Diyos ko dyan. Kompleto ang Diyos ko. Walang bawas, walang kulang. Yan ang aking Diyos. O, ilan ang Diyos mo, kapatid? Bago ka bigyan ng kabanalan, kapatid, intindihin mo ang Diyos mo muna. Pag-isipan mo mabuti ang Diyos mo. Ilan bang Diyos mo? Parang may papaliwanag ang Diyos mo. 3 ba sila o iisa lang? Sinasabi nila, iisa lang, pero 3 sila. Kapatid, kung makinig ka sa akin, 3 yan mga yan, 3 Diyos yan, hindi sila iisa. 3 Diyos ang tinutukoy mo dyan. 3 Diyos ang nasa Biblia. Ha? Nag-iisa, kaya sila naging isa dahil sa plano. Dahil sa plano. Yan. Nung nakalagay doon sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God. Pag sinabing God, Elohim, 3 yun, kapatid. 3 sila. Nag-work sila simultaneously. Yan, merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hanggat hindi mo kilala ang 3 ito, kapatid, hindi mo matututunan ang fullness ng kabanalang pagtuturo. Hindi mo magagampanan ang powers of days to come. Dapat alam mo ang Diyos mo. Pero pag sinabi mong, Panginoon si Kristo, kasing kaparasa lang siya ng God the Father, mali ka na doon. Hindi pwedeng magpantay ang anak sa ama. Pwedeng ipantay ng ama ang kapangyarihan niya sa anak, pero hindi pwedeng ipantay ng anak ang kapangyarihan ng ama. Kasi pwedeng bumaba eh. Pagka nasa taas ka, pwede kang bumaba. Pero kung sino yung nasa taas, ay mahihirapan kang itaas ang sarili mo, maging kapantay niya, satanista ka na nun. Satanas ka na nun, kapatid. Ilang beses na tinuro sa banal na aklat. Sasabihin ko lang sa inyo yung aking mga narinig at aking nakita sa aking ama. Ganun din pang banal na espiritu. Dapat malaman natin, mga kapatid ko. They have distinction, but they don't have limitations. Pag sinabing distinctions, may mga pagkatawag sila. Halimbawa, ama. Ama siya. Ang ama hindi pwedeng maging anak. Ang Panginoon si Kristo, anak siya. Hindi siya pwedeng maging ama. Okay? Distinction yon. Ganun din ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu, hindi siya maging anak, hindi siya pwedeng maging ama. Distinction yon. Pero, wala silang limitasyon. Diyos siya mga yan, wala silang limitasyon. Kapag alam mo yung nature ng Diyos mo, siyempre, papakalala nila kung sino sila sa iyo. Irelasyon mo kay God the Father, irelasyon mo sa Panginoon si Kristo, at irelasyon mo sa banal na espiritu. Kung iisa sila, mahal kong kapatid, bakit hiniwalay na Apostol Pablo? Communion with God the Father. Magbasa kayo ng banal na aklat. Communion with God the Father, communion with God the Son, and communion with the Holy Spirit. Individually. Bawat isa. Kaya hindi mo masasabing iisa lang sila. Hanggang ganun ang utak mo, mga kapatid, kulto ka pa rin. Ikaw ang kulto na tinatawag. Nagtuturo ka ng mali. Kasi kung iisa lang sila, ang communion lang, communion with God. Okay lang yun eh. Pero hindi, hiwa-hiwalay yan. Communion with God the Father, communion with the Son, and communion with the Holy Spirit. Relasyon mo sa amang nasa langit, relasyon mo daw, sa individual yon. Relasyon mo sa Panginoong Jesucristo, gaano mo ba siya kakilala? At relasyon mo sa banal na espiritu. Meron pa eh. Fellowship with the brethren. Hindi communion Fellowship with the brethren.
Actually, ganun nakalagay din. Fellowship with the Father, fellowship with the Son, fellowship with the Holy Spirit, and fellowship with the brethren. Communion, ganun din naman yung communion. Kaya dapat nating malaman, sinasabi ko sa inyo, ang isa sa mga malalalim na salita ito, sinasabi ko, kailangan yung malaman kung sino ang tatlong Diyos na ito sa buhay mo, kapatid. Individually. Malalaman mo yan. Hindi dahil sa nakikita mo mga magulang mo, hindi. Magkaiba yan. Ibang pamilya ng Diyos at ibang pamilya dito sa lupa. Pero binigyan lang tayo ng basic na pagkaunawa kung paano natin intindihin ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, sumusunod lang yan. Automatic yan. Automatic. Simultaneously, sabi ko nga sa inyo eh. Nagtatrabaho sila simultaneously. Walang nag-i-stop sa kanila. Walang pumipigil sa kanila. No. Pag nagsalita ang God the Father, Word of God na yun. Sino yun? Ang Panginoon Jesucristo. He is the Word of God. Let there be light. So Word of God na yun, ang Panginoon Jesucristo. And let the earth, sabi niya ganyan, yun na yung Holy Spirit. Kikilos na yun. Let the earth, sabihin, ang Holy Spirit ang bahala nun. Unawain ninyo yun, mahal kapatid. Hindi lang iisang Diyos mo. Ha? Hindi lang dapat natin kilalanin ng Panginoon Jesucristo na siya ang tagapagligtas mo. Kumpletuhin mo ang pagkakakilala mo sa Panginoon Jesucristo, kapatid. Huwag mong kukulangin. Di ba? Huwag mong kukulangin. Huwag mong babawasan ang nature ng Panginoon Jesucristo, kapatid. Pag sinabing Panginoon, hari na yan. Hari na siya, kapatid ko. Di ba? Di ba sinasabi kapag ka nanalangin, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon. At, pag sinabing at, iba naman yun. Ha? Pag sinabing at, ibang usapan yun. Oh. Tagapagligtas, Panginoon ko, at tagapagligtas. Dalawa. Di ba? Pag sinabing Panginoon, pag-aari ka ng Diyos. O, pag sinabing pag-aari ka ng Diyos, ano pang gagawin mo? Wala ka nang magagawa kundi gumawa ng mabuti. Magpakatatag sa pananampalataya hanggang sa mapuspos ka ng kabanalan. Yun po ang nature po natin. Kaya wala tayong magagawa, kapatid, kundi magpakabanal. Oo, wala tayong magagawa, kapatid. Tumingin ka sa akin. Wala tayong magagawa kundi magpakabanal. Mahirap po. Pero wala tayong magagawa. Yan ang nature natin. Anak tayo ng Diyos eh. Amen po? Mga anak po tayo ng Diyos eh. Pag anak ka ng Diyos, anong gagawin mo? Magpapakasama ka. Pag anak ka ng Diyos, anong gagawin mo? Magpapakarumi ka. Di ba hindi? Hindi tayo nasasanay sa kabanalan kasi hindi tinuturo yan ng mga pastor natin. Buong mundo yan. Buong mundo. May mga ilan na at least nagsisimula na, di ba? Yan. Unti-unti na yan. Mawawala ng tinatawalang death and burial and resurrection. Sa mga huling araw, kapatid ko, ang kingdom of God ang ipipreach ngayon buong mundo. Hanggat hindi itinuturo ang kingdom of God, walang end times. Tinan mo, and this gospel of the kingdom shall be preached to all the world as a witness to all nations before the end comes. The end comes yan. Bakit ituturo yan? Bakit magiging witness yan sa ibang bansa? Kasi ipapakita ng Diyos yan sa mga tagapagturo na dapat mamuhay ang mga anak ng Diyos ng kabanalan. Kung hindi, huhusgahan ka na pagdating ng Judgment Day. Pagdating ng tribulation, may iwan ka. Bakit? May iwan ka talaga. Alam ka nang pupunta ka ng langit? Ikaw na nagkakasala? Ha? Pupunta ka ng langit, kapatid? Irarapture ka ng Diyos? Ay, pambihira. Tatlong Diyos yan sinasabi ko sa iyo. Judge and just. Sila. Mga hukom sila at matuwid ang kanilang hatol. Kaya nga mayroong bagong buhay eh. Naintindihan mo ba yung kapatid? Bagong buhay? Intindihin mo nga. Pag sinabong bagong buhay, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Kung rapist ka dati, pag na-born again ka, rapist ka pa rin. Pag sinabing rapist ka, nag-rape ka ng 10 tao sa isang taon. Pagdating mo ng born again ka, mag-rape ka, isang tao sa isang taon. Born again ka pa rin, hindi.
Ayaw ng Diyos yun. Dapat talaga malinis, bagong tao talaga. As in zero. Walang kasalanan, kapatid. Yan nakalagay nga doon sa 1 Peter di ba? Gayahin natin ang paglakad ng Panginoong si Kristo na walang kasalanan. Nakalagay doon, walang kasalanan. Who did no sin. And no guile comes out from his mouth. Kailangan talaga natin mabuhay ng kabanalan, kapatid. Wala tayong magagawa. Anak ka ng Diyos Di ba? Anak ka ng Diyos Ano sinabi ng Apostol Pablo? Mabuti pala sa Hebrew. Mabuti pa daw yung mga taong hindi na nakakilala sa Panginoong si Kristo at nagkakasala. Bakit? Bakit? At least kahit paano, hindi nila kahit paano, masisisi nila ang Diyos. Parang ganon. Kahit paano Bakit? Hindi talaga sila nanampalataya Kahit paano, masisisi nila, oh Lord, hindi ako nanampalataya sa iyo pero kulang kulang, ganito, ganyan, ganyan. Pero itong pinakamatindi, mabuti pa yung mga taong hindi na nakakilala ng Diyos at nagkakasala kaysa nakakilala ka sa Panginoon si Kristo, ngunit nagkakasala ka pa rin. Di ba? Kalagay sa Hebrew. O, mga anak tayo ng Diyos, di ba? O nagkakasala pa rin tayo. So, ano nga ang pagmamalaki mo? Maliligtas ako. Sabi ng pastor ko. Mamaya, magkukumpisal ako sa kanya. Parang pare yan Pastor, nagkasala po ako. Anong ginawa mo, kapatid? Kaya po, bilang mananampalataya, bagong buhay talaga. Kailangan talaga yun, bagong buhay. Kung chismosa ka, tanggalin mo na yan. Kung mangiinom ka, tanggalin mo na yan. Kung nininigril ka, tanggalin mo na yan. Kung mapagmura ka, tanggalin mo na yan. Kung na tayong magagawa, kailangan natin. Di ba? Pipigilan natin ang sarili natin. Kaya, magsimula yan sa katwiran. Maging matuwid muna tayo, kapatid. Pag sinabing maging matuwid, evaluation muna yan. Papitik-pitik muna yan. Bakit papitik-pitik? Siyempre, nagsisimula ka pa lang nakagawa ka ng hindi maganda. Siyempre, pinipilit mong maging matuwid. Di ba? Pinipilit mo. Unti-unti na yan. Hanggang sa tumatagal, nagiging matured ka na. Nasasanay ka na sa kabutihang ginagawa mo. Process yan, kapatid. Kapag ka nandun sa natin na tawag na holiness na pamumuhay bilang isang banal talaga, na talagang nagmamahal sa Panginoon siguro siya ng buong buo, yun. Bibigyan ka ng Lord ng ministry ng ating Panginoon si Kristo. Kaya mag-enjoy po tayo sa relasyon natin, mga mahal ko pong kapatid. Mahirap talaga. Wala po tayong magagawa. Pero, kung hindi mo ito gagawin, sa buhay mo, magiging witness ito. Kasi pinapakinggan mo, kapatid ko, Pinapakinggan mo, So, magiging witness yan sa'yo. So, pag naglaon, kapag sa dulo ng buhay mo, naging miserable ang buhay mo sa pamumuhay mo, ikaw na ang mananagot doon sa sarili mo, di ba? Kaya sabi nga palagi at the end of the day, you and your God will face to God together face to face. I'll change that. At the end of life, only Lord God Jesus Christ and you will see face to face. Sa dulo ng iyong buhay, sabi niya ganyan, sa dulo ng iyong buhay, ang makikita mo lang naman talaga, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung best friend mo, hindi yung asawa mo, kundi ang ating Panginoon si Kristo lang at ikaw, pagdating ng Judgment Day. Sino ngayon? Madadala ka ba ng best friend mo? Madadala ka ba ng kaibigan mong chismosa? Di ba? Magagamit mo ba yung pagiging chismosa mo sa harapan ng Panginoon si Kristo? Ipagmamalaki mo ba ang pagiging chismosa mo? Ipagmamalaki mo ba yung ginawa mong kasiraan, paninira sa mga kapatid mo? Lahat huhusgahan yan. Sa Ezekiel, nandoon yun. Kapag nagkasala daw tayo, ang isang matuwid, pag nagkasala yan, burado na lahat ng kanyang mga kabutihan. Ganun katindi. Basahan natin minsan yun. Minsan kasi nagre-reveal na
Pero okay na po yun sa kanyang mga kapatid ko. So, manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat o Diyos sa aming pong napag-usapan po at napag-aralan ayon po sa inyo pong banal na salita. Ama ko, at dinadakila ka po namin, aming Ama, sa buhay po namin. Hopefully, ay nadadakila ka po namin sa mga buhay po namin. Ama ko, meron pong banal na espiritu ang mga kapatid ko po, lalong-lalo na po sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Nais po ko po sana na manguna ka sa buhay po nila, aming Ama. At ipakita po ninyo, aking Ama. Dahil sa nakikinig po sila, o Diyos, meron pong connection spiritually. Meron pong connection. So kayo na po, Ama ko, ang bahala mag-follow up, syempre, by the Holy Spirit. And let the Holy Spirit reveal to them kung ano man pong mga natutunan po nila at natututunan pa sa banal na aklat hanggang sa makultivate nila, Panginoon, sa kanila pong mga puso at gawin po nila kung ano po ang nararapat. Na gawin po nila sa kanila pong pamumuhay, pananampalataya. Binabalik po namin, Ama ko, ang kapurihan, kadakilaan sa inyo pong dakilang pangalan o Diyos na binigay po ninyo sa Panginoong Jesucristo. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Oh, the Father, thank you so much, God. We give you all the glory and honor. Ganito po, Panginoon, sa mga kasama ko po, the online, Panginoon, sa mga kapatid ko po dyan sa ibang bansa, Lord, thank you so much for blessing them. Oh, the Father, and God, you're the God of hope. You're the God of life. And you're the God of everything. Oh, dear Father. You're the author of everything, God, Father. In the life of our Lord Jesus Christ and with the Holy Spirit. Thank you so much. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, I pray and we pray. Amen and amen. So, shalom, my dear brothers, my dear sisters, and unti-unti po, at least natututo po tayo. Amen and amen.